Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunghayan at pakinggan po natin ngayon ang ibabahagi ko pong kwento. Ito po ay base sa tunay na pangyayari. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga aswang o di kaya'y mga manananggal. Ngunit minsan ang mga ito'y nakakasalamuhan na natin o di kaya'y nakakasama na natin. Minsan, hindi natin malalaman kung aswang o tao ito dahil kayang-kaya nitong magpalit anyo araw man o gabi. At ang iba na may kung anong inilalagay sa katawan upang hindi malaman na aswang sila. Simulan na po natin ang kwento. Sa paggising pa lang sa umaga, hindi mga huni ng mga ibon, tahol ng mga aso, o di kaya'y mga nagtatawa ng mga bata ang maririnig sa Barangay Barbara, kundi hiyaw at hinagpis ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Nawalan na naman tayo ng isang kabarangay. Kung hindi tayo kikilos, mauubos tayo dito. Ngunit, sino? Sino ang halimaw na pumapatay? Kailangan may gawin na tayo. Kailangan huksain na natin ang paghasik ng lagim ng halimaw na iyon. Halos wala ng dugo at laman loob ang bagong biktima ng halimaw at halos hiwa-hiwalay na ang mga katawan nito. Gumawa na tayo ng paraan kung paano natin malalaman kung sino ang halimaw na umuubos sa atin. Kung hindi tayo kikilos, tayo ang uubusin ng halimaw na iyon. Habang may naghihinagpis, ay mayroong ding nagsasaya. Dahil sa wakas ay nagtagumpay at nakakain na naman ito ng sariwang karne ng tao. Nang dumilim na ang kalangitan, ay kanya-kanyang kuha ng sulok at matutulis na bagay ang mga tao upang hanapin at patayin ang nasabing halimaw. Ngunit kahit anong gawin nilang paghahanap dito, ay wala silang makita. Ngunit isang nakakagimbal na sigaw ang kanilang narinig, kung kaya't dali-dali nilang pinuntahan ito at ang tapang nila ay bigla na lamang umurong dahil sa halimaw na nasa kanilang harapan. Ay, isang halimaw! Isang manananggal! Sigaw ni Marla, Marlo. Patayin ang manananggal! Magsihanda kayo! Sigaw ni Kaberding. Ngunit nang papatayin pa lamang nila ang manananggal, ay bigla na lang itong lumipad ng napakataas at sa isang iglap ay nadakot nito ang dalawang kalalakihan. Nagsisigaw ang dalawa, ngunit huli na ang lahat. Bumagsak na lamang sa harapan ng mga tao ang malamig na bangkay ng dalawang lalaki. Handa na sanang sumalakay muli ang manananggal nang biglang sibatin ni Marlo ang manananggal. Biglang ipinagaspas ng manananggal ang kanyang malapad na pakpak at tuluyang nakaalis sa tiyak na kamatayan. Hindi pa tayo lubos na magsasaya dahil tiyak kong babalik ang manananggal upang muli magasik ng lagim. Ngunit, Kaberting, nasibat ko na siya. Hindi na yung mabubuhay pa. Saad ni Marlo kay Kaberding. Hindi basta-basta ang buhay ng isang aswang. Kung mamamatay man ito,
ay tiyak na may isang taong papasahan niya ng itim na bato. Kung kaya't, huwag kayong pakampante, mga kababaryo. Dahil sa oras na bumalik ang manananggal, ay dapat siguraduhin na natin na mapapatay na natin siya upang hindi na kumalat pa ang sumpang dala-dala nito sa atin. Mahabang litanya ni Kaberting. Sinang-ayunan naman ito ng mga tao dahil sa kagustuhan nilang patayin at wakasan ang kasamaan ng manananggal. Kaya gumawa sila ng plano kung papaanong mapapatay ang manananggal. Ngunit ang ipinagtataka ng lahat kung saan galing ang manananggal at kung sino ito. Naging malaking katanungan iyon sa mga taga Santa Barbara kung sino ba ang manananggal na naghahasik ng kadiliman sa kanilang lugar. Naging kampante ang kalooban ng mga taga Santa Barbara dahil ilang araw makalipas ang gabing nakasagupan nila ang manananggal ay hindi na nila nakita ito. Huwag kayong pakampante, mga kababaryo, dahil hindi natin alam kung kailan muling sasalakay ang manananggal. Wika ni Kaberting. Hanggang sa isang umaga. Tulong! Tulong, mga kababaryo! Ang anak ko! Ang anak ko! Halos mabulabog ang mga taga Santa Barbara sa sigaw ng isang lalaki. Kitang-kita nila ang karga-karga nitong isang bata na wala ng buhay at wasak ang tiyan nito. Muling bumalik! Muling bumalik ang manananggal! Pinatay niya ang anak ko! Ang anak ko! Sigaw ng isang lalaking halos hindi makapagsalita dahil sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Hindi inasahan ng mga taga Santa Barbara na muling aatake ang manananggal. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Sunod-sunod na sigaw ng ilan pang mga taga Santa Barbara habang kalong-kalong nila ang mga batang wala ng buhay. Muling nagbalik ang manananggal! Muli itong mag-asik ng lagim! Huwag na nating hayaan pang muling dadagdagan ang taong iiyakan! Ngayon natin gawin ang buong plano, Kaberting! At alam naming hindi mo kami bibiguin! Saad ng ilang mga tao. Alam ni Kaberting na magiging mahirap ito dahil alam niyang magiging mas lalong maingat ang manananggal, lalo pat nasugatan na ito. Ngunit ayaw niyang biguin ang kanyang mga kababaryo. Kaya't inihanda niya ang buntot pagi na bigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pawalan ng buhay. Alam kasi ni Kaberting na sa pamamagitan nito ay may laban sila sa nasabing halimaw. Muling nagsama-sama ang mga tao upang hanapin at puksain ang manananggal. Dala-dala ang mga matutulis na kahoy at ang sulo. Nakarinig ang mga ito ng isang napakalakas na pagaspas ng mga pakpak. At sa isang iglap ay nawala ang isa sa mga kasamahan nila. Nagtulong-tulong ito upang patayin ang manananggal.
Ngunit bigo ang mga ito dahil mas naging mabangis ang manananggal. Bigla-bigla na lamang itong nawawala sa kawalan at sa isang iglap, isang hiwa-hiwalay na katawan ng tao ang ibinabagsak ng manananggal sa kanilang harapan. Doon ay inilabas ni Kaberting ang buntot pagi at hinataw niya ang pakpak ng manananggal. Ngunit nabigo siyang matamaan ito dahil doon ay mas naging maliksi at mapanganib ang manananggal. At sa isang pikit mata ni Kaberting ay bigla itong bumulusok pa ibaba at mabilis na nakalmot ng matutulis na kuko ang mukha ni Kaberting. Nagtamo ng malalang sugat si Kaberting, ngunit hindi pa rin siya nawalan ng lakas ng loob. Muli niyang hinampas ang manananggal ng hawak niyang buntot pagi at matagumpay niya itong nasugatan. Alam ni Kaberting na manghihina ang manananggal dahil sa natamo nitong sugat dulot ng buntot pagi. Dahil doon, hindi na muli pang nagsayang ng oras si Kaberting. Muli niyang hinampas ng buntot pagi ang manananggal, ngunit mabilis din itong nakailag. Sa mga lumipas pang mga oras noon, sa Lakay, ay mas lalong nagiging mabangis ang manananggal. Kung kaya't nagtulong-tulong na ang mga tao na patayin ng manananggal. Ngunit bigo sila dahil habang nasusugatan ng manananggal ay mas lalo itong nagiging mabangis. Nang malapit na nilang mapatay ang manananggal sa Lakay, ay bigla nitong ibinuka ang malapad nitong mga pakpak at bigla itong bumulusok pababa at sa isang kurap lang nila ay natangay ng manananggal ang isa sa kasamahan nila. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ko! Tanging sigaw na lamang nito. Umalakhak ng nakakatakot ang manananggal. Kitang-kita nila kung papaanong paghati-hatiin ng manananggal ang katawan ng biktima nito. Mag-isip tayo ng paraan, mga kababaryo, kung papaano natin mapuputol ang pag-aasik ng lagim ng manananggal. Kailangan natin hanapin ang kalahating katawan ng manananggal at buhusan ito ng binditadong tubig. Parang nakaramdam ng panganib ang manananggal at dali-dali nitong ipinagaspas ang mga pakpak nito at bigla na lamang itong naglaho. Sundan natin ang manananggal, mga kababayo, dahil sisiguro ko na pupuntahan ng halimaw na iyon ang kanyang katawan. Dali, mga kababayo, sundan natin! Dahil sa sinabing iyon ng isa sa mga kasamahan nila ay mabilis na sinundan ng mga tao at ni Kaberting kung saan nagtungo ang manananggal. At dahil sa lakas ng pagaspas ng mga pakpak ng manananggal ay madali nila itong natunton. Hindi! Layuan niyo ang katawan ko! Nagtatangis sa galit na sigaw ng manananggal. Dalihan niyo! Buhusan niyo ng binditadong tubig ang kalahating katawan ng manananggal upang magwakas na ang kasamaan nito! Sigaw ng isa sa mga kababaryo ni Kaberting. Nagmamadaling binuhusan ni Kaberting ng binditadong tubig ang kalahating katawan ng manananggal. Pagkatapos, mabilis niyang iwinasiwas ang buntot pagi at pumulupot ito sa leeg ng manananggal.
Mabilis na hinatak ni Kaberting ang buntot pagi at sa isang iglap ay nasa lupa na ang manananggal. Nagtatangis ito at gustong makawala. Ngunit hindi na nagsayang pa ng oras ang mga tao. Mabilis nila itong pinagtataga. Ngunit parang baliwala ito sa manananggal. Dahil nang lalaban pa ito, napatay pa nga nito ang isa sa mga kasamahan ni Kaberting. Kung kaya't gumawa agad ng aksyon si Kaberting. Dali-dali niya itong binuhusan ng natitirang binditadong tubig at sinaksak ng isang binditadong punyal ang puso nito. Nagulantang ang lahat dahil biglang nagbago ang anyo ng manananggal. Si Maria! Si Maria ang manananggal! Hindi ako magkapaniwala ang isang napakatahimik, mainhin at palakaibigang si Maria ay isa palang manananggal na kumikitil sa buhay ng marami nating kababaryo. Kaya't mag-iingat kayo dahil kayang-kayang magbait-baitan at mag-ibang anyo ng mga aswang, mapahayop man yan o tao, ay kayang-kayang niyang gayahin. Saad ni Kaberting. Simula nang mapatay nila ang manananggal na si Maria, ay naging mapayapa na at tahimik ang Santa Barbara. Wala nang anumang kahindik-hindik pang mga nangyayari at wala na ring maririnig tuwing umaga na taong naghihinagpis dahil sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik at pagkikinig ng kwentong Manananggal. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po Sir Lakay sa inyong pagbabasa at mag-iingat po kayo palagi.